Dito lang ako ah. Dinig na ako dyan. Hindi, okay rin ito. Pakilala na lang tayo, tapos anong organisasyon tayo. Pwede na. Okay. Ako si Pablo Rosales, National President ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Mangingisda sa Pilipinas o Pangisda Pilipinas. Mm. Ang aming kampanya, ang aming advokasya ngayon ay yung paano matiyak ang seguridad ng mga mangingisda at kaligtasan ng mga mangingisda sa tuwing mangingisda sa West Philippines. Kasi kung babalikan natin ang history ng aming pangingisda sa West Philippine Sea, ng mga mangingisda sa Zambales at ng iba pang mga area na nakakarating sa West Philippine Sea, ay malayang nakakapangisda doon. Walang takot na, walang pangamba na itataboy sila ng mga dayuhan. Pagkos ay sama-samang nangingisda doon yung mga Inche, yung Chino, yung Vietnamese, yung Indonesian at iba pang mga Pilipino, at nagkakaroon pa nga ng batian sa panahon na nagkikita-kita doon. Pero sa kasalukuyan ay medyo ay malaking pangamba ang mga mangingisda sa pagpunta dahil sa ang tugon ng pamahalaan natin sa usapin ng dispute sa West Philippine Sea ay parang tugon para sa paghahanda sa digmaan. Ang labanang ito ay ang labanan ng dalawang malalaking, alam naman natin na ang galaw ng Philippine government ay kasama ang udyok ng Estados Unidos. Patunayan itong pinakahuli na ginawang balikatan exercise na pinagsanib na lakas na puwersa ng Japan, Australia, US at Pilipinas ay isang nakakatakot na hakbang laban sa reaksyon ng China na kung saan andito siya sa Asia. Ang China ay nasa Asia habang itong mga na babalikatan exercise ay doon sa West Philippine Sea kung saan may dispute isinagawa ang balikatan exercise. Tingin namin ang maapektuhan ng husto ang mga mangingisda sa usapin ng kanyang seguridad, ng kanyang karapatan sa pangingisda sa West Philippine Sea dahil sa maaaring ganti ng China dito sa ginagawang, tingin ko parang nabubuli ang China para dito, at ang immediate na response nito kaming mga maliit na mangingisda ang tatamaan. So ang epekto nito sa amin, yung kabuhayan, yung aming ikabubuhay, yung aming tungkulin na pakainin ang sambayan ng Pilipino mula sa aming pagsisikap, nataya ang buhay sa pangingisda sa West Philippine Sea para ipakain sa sambayan ng Pilipino ang aming huli sa ating karagatan doon. Kaya nga sa amin, pwedeng solusyonan ang ganitong klase ng dispute sa pamamagitan ng pagtindig ng pamahalaan sa sarili niyang patakaran, pagtanggol niya sa kanyang soberanya, pagtanggol niya sa kanyang patrimonya sa isang mapayapang paraan at hindi digmaan. Hindi digmaan ang solusyon dito. Because kung mangyayari kasi yon, hindi lang ito ang pinsalang aabuti ng mga mangingisda. At hindi lang mangingisda ang mapipinsala, kundi ang buong sambayan ng Pilipino maapektuhan ng ganitong klase ng mga reactions o ng kanting reaction ng mga magkabilang dambuhalang mga bansang ito. Siyempre ang Pilipinas, napakaliit niya. Wala naman siyang kakayanang lumaban sa China. Wala naman siyang power para ilabanan ang China sa anumang anyo ng marahas na paraan. Ang tanging magagawa ng Pilipinas, tumindig ka bilang sovereign nation, paglaban mo ang iyo at ipatupad mo ang patakaran mo, panloob na patakaran mo laban sa mga ganitong klase ng paninira. At hindi lang dapat single out ang China, kasi hindi lang naman China ang sumisira sa ating karagatan. Naandyan din ang Vietnamese, andyan din ang iba pang mga bansa na nangingisda dyan, at pinatunayan na yan ng mga ulat na dumarami ang mga barko ng Vietnam na makikita sa West Philippine Sea at hanggang sa Baho de Masinloc. Nagsalita na ang mga mangingisda ng Baho de Masinloc na dumarami ang mga barko at sasakyang pandagat at sasakyang pampangisda ng Vietnamese doon mismo sa Baho de Masinloc. Isa ito sa nakikita ng mga mangingisda na nangyayari ngayon habang ang usapin ay naglalabanan itong dalawang malaking bansa, itong Pilipinas sa gitna habang nasa likod ng Pilipinas ang US, at ang China naman bilang nandito sa Asia at nagpapatuloy sa kanyang panindigan ng West Philippine Sea ay parte ng South China Sea. So, yun siguro ang kaya kami, ang panawagan namin, ayusin
lutasin ito nang hindi naman aabot sa madugo o digmaan na magre-resulta ng higit na pagkawasak at lalong pagkawasak ng ating mamamayan at ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sir Pobs, nagtatanong ko.